Wala mangulos ta, because by virtue of our baptism, we are Christians. Atong gipalayan ang atong timaan. Kanang mga Muslim, kanang mga Pagano, dili man sila mangulos because they are not Christians. Ambot na rin uban na nagpailag ko sa di mangulos. Sige, ako ipamutanan kanang kumuno kayong issue sa laing kuan ba, laing sita nga about sa pagpangaros. Ako ba yaga-yagaan kita mo na yung na ang mga Katoliko madlo lang ng manguros kay makita ang laing yung sumunod yung pagpanguros dyan na sa Biblia. Wala na sa Biblia. Wala na Katoliko manguros ginagmay lang, ginagko, ginagmay, maulaw ba? Naay ko, naay, awag ining wholesale o retail. Naay wholesale retail, anak yun tayo wholesale. Niya, mga atiyog simbahan, manguros ko sila. Niya, kasi kala tutupag. Kay, ang mahadlo kong yawa. So ito, pag matupag simbahan, so ito pa yawa, wala na simbahan. So, yan na, sa ito ipaliwanag siya. Sige, sige. Thank you kayo sa pangutana. Ato sa panatubagon, ngano ang Katoliko manguros? Na ay 5 kay hinungdan, ngano ang Katoliko manguros? Number 1, tungod kay kita Kristiyanos. According sa dictionary, cross is a symbol of Christianity. Wala manguros ta, because by virtue of our baptism, we are Christians. Atong gipalayan ang atong timaan. Kanang mga Muslim, kanang mga Pagano, dili man sila manguros because they are not Christians. Ambot na rin uban na nagpailag ko sa di manguros. Ambot ang sila. Pero na hindi ka manguros, kay they are not Christians. Kita manguros ta, tungkol kay kita mga Kristiyanos. Number 2, na reason. Nga kitang mga Katoliko manguros man. Tungkol kay ang atong kalam, ang tag-iya ni ini, mao ang Kristo na gilansang sa krus. Kita mo ang baka nga na itag-iya na ay marka. Diba? Ano sa mga ritual ba, diba? Kanang baka nga itag-iya na ay marka, tatakan na sa markas tag-iya. Kita, gitatakan ka sa markas tag-iya, diha sa atong bautismo. Diba sa itong bunyag? Ginihugang pa sa nana, ginihugang pa, gimarkaan pa, o marka nga dili madilit, dili. O, manang manguros ta, nga naman kay kinikalag na to na ay tag-iya, kanang gilansang sa krus. Number 3 reason, nanong kitang Katoliko mga manguros man, tungkol kay ang pagpanguros mo kana ang pinakamubo o pinakasimple nga pagsimba. Wala manguros na kay ato ang gisimba, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Masumala sa Biblia, o sa Diyos tulo ka personas. Di makamilong nga, sumala sa demonyo, mga yawa o mga dragon, dili man. Ning magtagsangalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo, atong gisimba ang Santissima Trinidad. Ikaapat, pagpadayag sa atong pagtuong Katoliko. Pagmanguros garita ang atong gihok na pagtuo, pagtuong Katoliko na nagtuo sa usalaman ka Diyos tulo ka personas. Lastly, nganong manguros ta, pagpangabog sa yawa. Katong mo ni mo sir nga, dili ba ato nasugat na sa pangapangutana sa klasay. Ni pangutana ko na sa membro ni Soriano. Mr. Seno, imong panimo ang pagpanguros, pagpangabog sa yawa. Sumala pa niya. Ingon ko usa sa mga rason. Kay 5 man na reason. Usa lang na sa reason. Pagpangabog sa yawa. Dili pa kamo mga Katoliko manguros sulod simbahan so mo ipasabot nga apo na yawa sulod sa simbahan. Ang atong tubag, kung asa ganya si Kristo aning kalibutanan, naa didto ang demonyo magsamok-samok. Sulod sa among simbahan kay naa man si Kristo diha, naapot ang demonyo dinha magsamok-samok namong nanimba ang Kristo. Mao nang manguros. Kay among abugon ang yawa, pag humanong pagpanguros, lugpat ng mga yawa, mutog pa na sa mga simbahan o sa mga tao, di manguros. Hindi man nila abugon. Anak ko, ikaw dito, manguros ka. Ay sa dili, ikaw na, tugpag na sa imo. Ingon anak na hitabo. Nanong manguros ta, pag mo agit ang simbahan na naman, kay na
naatiha ang ato ang general. Naati na ang ato ang superior. Wala mo aging simbahan ng rusta, kay naati na ang presensya sa ato ang Diyos, ato ang superior. Kanang pagpanguros ba ang ito nila, pagsimba man ka na. So ng rusta, sign of salute, sign of adoration. Muna pag mong aging simbahan, manguros, kinaati na ang Ginoo. Kita mo nga ng mga sundalo, basta muagi ang tawag ining mga generals, di ba? Musalot ba yun, di ba? Kita kay, by virtue of confirmation, mga sundalo pas Ginoo. Muna pag muagi ka ang tawag ining matagsimbahan, kay naamo na ang ato ang general sa mga general, Ginoo sa mga Ginoo, mo nang musalot tabi na pwede mong anas sa kubangan sa altar. Muna tag-amaw. Di ba ka nang maagita niya ato pagsimbahan mo, kahit nagkasagot ka na, dili oy, katawaan ka mo na, buang mo siya tawanan eh. Ang ato ang salot, maunang nguros ta, o niya kay naabi na ang Santos na Eucharistia, kinahanglan mo piko ang imong tuhod. Philippians chapter 2 verse 10, ang tanang tuhod mga piko pinaagi sa iyang ngalan. Di na kayo magbabaw lang ano, kinahanglan mo piko ang imong tuhod. Sir, di na makapiko na sir, kinamon ko arthritis. Accepted na. Pero kung di nakapiko, nyawa kay arthritis, maabot pa naman, taga ako na arthritis, kimo pa di nakapiko. Sige, bitaw. Next question mga sir. At least rehistrado. Kung rehistrado, sobot pasabot na ay magtutukod. Kaya magtutukod, kung na magtutukod, kung di na si Kristo, sulpot. No, di ba? Sige. Sulpot. Di ba? Sige. Sulpot. Nagputol-putol yung mong tingog, sir. Putol-putol yung mong tingog. Before ta magpadayon, sir, pwede ba na ko mahibawan o si pundok yung magipasakupan? Ano me? Limot na ko. Sa pagkabata na ko, wala kang jukas simba sa mong simbahan. Amang pundukan, PDMC. Sa man na PBMC? PDMC? Kung PDMC, kung sumalan mo, kung sa karon pa nimo nadungog, karong madungog nimo ang butas sa buta namin ng PDMC, Philippines Divine Missionary Church. Philippine Divine Missionary Church, nariso na sa Pilipinas? Registered na sir, pero wala pa ko na nagsikanap sa mong reliyon. Kaya ako wala ko register lang reliyon masin isa. O ba? Okay. At least rehistrado. Kung rehistrado, sobot pasabot na ay magtutukod. Kung na magtutukod, kung di na si Kristo, sulpot. No, di ba? Sige. Sulpot. Sige, pangutana. Bayan sa kuha lang na sir, dilita sa ingon nga nagmamarunong tayo na nag-ano. Para sa kuha god, ang tanang tinukod nga reliyon, basta tama ang tudlo, tinukod ni Jesus na. Pag ang tudlo dili gikan sa Biblia, but pasabot dili tinukod ni Jesus. Ya, unsa man po'y tawag anong basis nga tama? Unsa man po'y basis nga tama ang imong gipang tudlo? Kung walay responsable nga makaingon nimo nga tama imong gitudlo. Gusto, kung ang tudlo gikan biblical ang gitudlo tanan gikuha biblical, walay problema, pero kung ang tudlo dili na biblical, layo na sa biblical, but pasabot dili na kay Jesus. Unya kinsa pud kahaan nagtudlo pud kaano nga kinahanglan biblical gyud ang gitudlo? Ang mga apostol pati si Jesus. Wala man sa Biblia. Wala sa Biblia, pero mauyahang gibilin. Isang yung ang ebanghelyo o ang pulong sa Diyos. Ebanghelyo. Wa siya magsultig Biblia. Dili Biblia sir, pulong na sir. So diya pa lang. Gawas lang ang biblical sir. Diya pa lang masangit na eh. Diya pa lang masangit na eh. Enya kung tawag ka ng ebanghelyo, subot ipasabot walay labot tong mga sulat sa mga apostol. Apil sir, ang ipalaganap niya sir, ang ebanghelyo o ang istorya ni Jesus. Oo, pagkaman kinsa pud ang tawag anang makahatag og prueba nga
tawag ining kanang mga naas Biblia ron maunay iya gyud kang Kristo nga mga pulong. Tanan na isulat sa Biblia, sir, nga maayo sa lagi wala lagi problema. Ako nituo ko ana o kabalo ko nituo ko ka ana. Pero ang point nako ba, ang point nato giunsa na to pagkabalo nga tinuod gyud nang mao gini pulong ni Kristo ang nasulat ilabi na sa Bagong Testamento. Biblia mismo, sir, mutubag na, sir. Dili man pwede nga ang Biblia mismo nga to ang basis sa Biblia at iskutanan. Dili man pwede. Self tawag ka ng serving manggod na. Kung Biblia ra nga ko ang Biblia atong gisgutan niya, Biblia ra pibasihan, di na pwede. So, for example, kanang libro ni before ta mo to simputana. Sa kadalang kadalang before ta mo adto sa imong tawag anang question ba? Before ta sumunod sa question ba? Tanaw na to ang credibility sa mga dokumento nga ato ang gibasihan. Ako nituo ko ni anang maong ilabi na ang New Testament tungod kay gitudlo na sa Iglesia Katolika. Kaya ang question, nituo man mo ana, di palagi ba? Paminawas ako. Sige. Paminawa akong punto ba? Ako nituo ko sa New Testament tungod kay gitudlo na sa Iglesia Katolika na tinuod na tungod kanang giingon din nga si Kristo ni sugo tinuod na tungod kay gitudlo sa Iglesia Katolika. Karon kamo gituo man mo ana isa ba? Pa. Kamo kay nituo man mo ana kinsa po'y nag-ingon ninyo nga kanang gitawag og New Testament legit and credible na. Biblical, sir, ang mutubag ana, dili tao mutubag, dili kita mismo unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga ang Bagong Testamento na ay 27 ka libro? Bayan, sir, dili man ko expert kay sa biblical, sir, pero biblical pwede mutubag ana. Alam usa sitas. Sa kung sitas ang ipangitan nimo, sir, dili na ako maisgutan na kay wa pa na ako na hutog basa ang Old Testament at New Testament, pero nasa biblical, sir. Biblical maghata, di naalagya sa Biblia, pero ako nahurot ko na nagbasa ang gikan anang Genesis hangtod sa gitawag Revelation, wa jud ko kabasaan na nga niingon ang mga apostol ang New Testament 20 ka libro. Wa jud kabasaan na. Pero nagtingala ko ingon ka nga Biblia ang makatubag ana, pero mo nang gipangitaan ta kang sitas. Unsang sitas na nga ang New Testament composed of 27 books para aton tuuhan. Ang nagsita sana, sir, kinsa ba last nag-compile anang biblical nga nahuman ayaw sa kog adto sa compilation. Ayaw ko padto compilation kay ang isutin nimo Biblia ang makatubag. Kung compilation na good sa the Bible na kay. Sige, ingon mo kanina nga Biblia ang tawag inimo tubag mo nagipangutana ta ka. Sige, nagis na ako nga biblical. Wala ko matubag kung asa sa Biblia, pero sa Biblia nakabasa. Man lagi pero tanda sa Biblia nya pagka man wa tay makutlo bisag usa ka dokumento. Bisag usa ka panid sa Biblia. Sumala sa akong istorya nga dili ko expert sa biblical nga iwan ako nabasa sa biblical, pero sa Biblia na. At least tawag ini ni dawat ka nga dili ka kuan sa Biblia. So ambot pasabot dili ko nimo pwede i-contest. Kung unsa akong tubag nimo karon, di ko nimo pwede i-contest ngano man kay ikaw mismo ni angkon nga dili ka eksperto diha. Yes. Tama sa akong istorya mo ganyan, sir. Namina masiguro ka. Gusto ko mangayo explanation. Ako ani mo to sa ganyan wala. Okay. Ako ra magunding gikuan. Ako ara magunding tawag ini gikuan ba nga. Dili ko nimo pwede hiktan sa mga butang. Dili ko nimo pwede hiktan sa mga butang nga dili pagtuunaw mong Katoliko. Paminasa. Ayaw og hikti sa mga butang kung dili amo ang pagtuong Katoliko. Mutubag lang ko based sa among pagtuong Katoliko. Kung naa kay imo ka galing mo pagtuo, ayon ipakaon sa amo. Ngano man kay nagstick man ko sa kung pagtuong Katoliko. Sige. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived of the Holy Ghost. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women,
and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord, be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, made by his passion and cross, be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Let us pray for our Sovereign Pontiff, Pope Francis. Thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Let us pray. O God, the Shepherd and Guide of all the faithful, look with favor on thy servant Francisco, whom thou hast been pleased to place as pastor over thy church. Grant him, we entreat thee, to help by word and example those over whom he rules, so that together with the flock entrusted to him, he may reach eternal life, through Christ our Lord. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all who do not have recourse, especially the Masons, and all those recommended to thee. Amen. Saint Joseph, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Athanasius, pray for us. Saint Pius X, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen. Actually, daghang mga kuan, daghang bitaw ka na magpamao-mao bitaw og kuan. Dara. Maayong gabi ini mo, sir. Wala kay kuan. Wala kay audio, wala kay audio, sir. Ay, pasensya ang mic na sana tawag kanit. Nakancel ba? Nalang ko itulog ka pangutana, sir. Kung okay lang tulog lang ka pangutana, ngayon lang ko explanation, no? Opo, sige po. Sumala sa akong gate chat mo, una, pwede ba sa ibak, no? Ansa? Pwede ba? Sige, padayon, sir, padayon. Nagputol-putol yung tingog, sir. Putol-putol yung tingog. Before ta magpadayon, sir, pwede ba na ko mahibawan o si pundok yung magipasakupan? Ano ba? Limot na ko. Sa pagkabata na ko, wala kang jukas simba sa mong simbahan. Among pundukan, PDMC. Sa man na PDMC? PDMC? PDMC, kung sumala nimo kung sa karon pa nimo nadungog, karon madungog nimo ang butas na buta namin ng PDMC, Philippines Divine Missionary Church. Philippine Divine Missionary Church, nariso na sa Pilipinas? Registered na sir, pero wala pa ko na nagsikan sa among reliyon. Kaya ako wala ko register lang reliyon na sinisa. O ba? Okay. At least registrado. Kung registrado, so ubot pasabot na ay magtutukod. Kung na magtutukod,
Kung na magtutukod, Sulpot. kung di na si Kristo, sulpot. No, di ba? Sige. Sulpot. Kasi pangutana. Bayan sa kuha lang na sir, dilita sa ingon nga nagmamarunong tayo na nag-ano. Para sa kuha god, ang tanang tinukod nga reliyon, basta tama ang tudlo, so tinukod ni Jesus na. Pag ang tudlo dili gikan sa Biblia, but pa sa dili tinukod ni Jesus. Ya unsa man po'y tawag anong basis nga tama? Unsa man po'y basis nga tama ang imong gipangtudlo? Kung wala responsable nga makaingon nimo nga tama imong gitudlo. Gusto, kung ang tudlo gikan biblical ang gitudlo tanan gikuha biblical. Wala problema, pero kung ang tudlo dili na biblical, layo na sa biblical. But pa sa dili na kay Jesus. Unya kinsa pud kahaan nagtudlo pud kaano nga kinahanglan biblical gyud ang gitudlo. Ang mga apostol pati si Jesus. Wala man sa Biblia. Wala sa Biblia pero mauyahang gibilin isang yung ang ebanghelyo o ang pulong sa Dios. Ebanghelyo. Wa siya magsultig Biblia. Dili Biblia sir, pulong na sir. So diya pa lang gawas lang ang Biblia sir. Diya pa lang masangit na eh. Diya pa lang masangit na eh. Enya kung tawag ka ng ebanghelyo, subuti pasabot walay labot tong mga sulat sa mga apostol. Apil sir, kay ang ipalaganap niya. Ang ipalaganap niya sir, ang ebanghelyo o ang istorya ni Jesus. Oo, pagkaman kinsa pud ang tawag anang makahatag og prueba nga tawag ining kanang mga naas Biblia ron maunay iya gyud kang Kristo. Nga mga pulong. Tanan na isulat sa Biblia sir nga maayo sa lagi. Wala lagi problema. Ako nituo ko ana o kabalo ko nituo ko ka ana. Pero ang point nako ba? Ang point nato giunsa na to pagkabalo nga tinuod gyud nang mao ginipulong ni Kristo ang nasulat ilabi na sa Bagong Testamento. Biblia mismo sir mo tubaga na sir. Dili man pwede nga ang Biblia mismo nga to ang basis sa Biblia at iskutanan. Dili man pwede. Self tawag ka ng serving man gud na kung Biblia ra nga ko ang Biblia atong gisgutan niya, Biblia ra pay basihan, di na pwede. So, for example, kanang libro ni before ta mo to simputana. Asa kada lang. Before ta mo ato sa imong tawag anang question ba? Before ta mo to sa question ba? Tan-aw na to ang credibility sa mga dokumento nga ato ang gibasihan. Ako nituo ko ni anang maong ilabi na ang New Testament tungod kay gitudlo na sa Iglesia Katolika. Kaya ang question, nituo man mo ana, di palagi ba? Paminawas ako. Sige. Paminawa akong punto ba? Ako nituo ko sa New Testament tungod kay gitudlo na sa Iglesia Katolika na tinuod na tungod kanang giingon din nga si Kristo ni sugo tinuod na tungod kay gitudlo sa Iglesia Katolika. Karon kamo gituo man mo ana saba. Pa. Kamo kay nituo man mo ana kinsa po'y nag-ingon ninyo nga kanang gitawag og New Testament legit and credible na. Biblical sir ang mitubag ana, dili tao mitubag, dili kita mismo unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga ang Bagong Testamento na ay 27 ka libro? Bayan sir, dili man ko expert kay sa biblical sir, pero biblical pwede mo tubag ana. Alagi usa sitas. Sa konsitas ang ipangita nimo sir, dili na ako maisgutan na kay wa pa na ako na hutog basa ang Old Testament at New Testament, pero nasa biblical sir. Biblical maghata, di naalagya sa Biblia, pero ako nahurot ko na nagbasa ang gikan anang Genesis hangtod sa gitawag Revelation, wa jud ko kabasaan na nga niingon ang mga apostol ang New Testament 20 ka libro. Wa jud kabasaan na. Pero nagtingala ko ingon ka nga Biblia ang makatubag ana, pero mo nang gipangitaan ta kag sitas. Unsang sitas na nga ang New Testament composed of 27 books para aton tuuhan. Ang nagsita sana sir, kinsa balas nag-compile anang biblical nga nahuman ayaw sa ato si compilation. Ayaw ko pato compilation kay ang isutin nimo Biblia ang makatubag. Kung compilation mo sa the Bible na kay. Sige, di ba ingon mo kanina nga Biblia ang tawag inimo tubag mo nagipangutana ta ka. Sige, nagisa ako nga biblical. Wala ko matubag kung asa sa Biblia pero sa Biblia na mabasa. Man lagi pero tanda sa Biblia nya pagka man wa tay makutlo bisag usa ka dokumento.
Bisa ko sala ka panid sa Biblia. Sumala sa akong istorya nga dili ko expert sa Biblia nga iwan ako na basa butang Biblia pero na sa Biblia na. At least tatawag ni dawat ka nga dili ka kuan sa Biblia. So ambot pasabot dili ko nimo pwede i-contest. Kung unsa akong tubag nimo karon, di ko nimo pwede i-contest nga naman kay ikaw mismo ni angkon nga dili ka eksperto diha. Yes. Tama sa akong istorya mo ganyan sir. Namina masiguro ka. Gusto ko mangayo explanation. Nakuha nimo to sa ganyan wala. Okay. At ato ra maguning gikuan. Ato ara maguning tawag ini gikuan ba nga. Dili ko nimo pwede hiktan sa mga butang. Dili ko nimo pwede hiktan sa mga butang nga dili pagtuon mong Katoliko. Paminosa. Ayaw og hikti sa mga butang kung dili amo ang pagtuong Katoliko. Mutubag lang ko based sa among pagtuong Katoliko. Kung naa kay imo ka ganing mo pagtuo, ayon ipakaon sa amo. Ngano man kay nag-stick man ko sa akong pagtuong Katoliko. Sige, unsay pangutana? Sige sir. Sunod pangutana sir. Sa 10 Commandments. Naalala ko nabasa sa 10 Commandments. Pero nganong wala man ninyo gisunod ang 10 Commandments? Kasi nag-ingon nimo anong gisunod. And unsa pud ang imong otoridad nga moingon kang wa na mo gisunod? Bayan sa mga nakita ko sa mga post sa social media, nagdebate ayaw nagbasihin ng post sa social media. Diri ko sa tawag anang imuhang basis ba? Imong basis kana nakaingon ka. Paminosa. Ngano nakaingon ka nga nisupak mi or wa mi mosunod sa 10 Commandments. Remember, ang 10 Commandments, paminosa. Sige. Ang 10 Commandments balaod. Balaod na. Ang responsabling tao nga musultian na nga ikaw ang kasunod kanang responsabling taong gitagaan sa sugo. Kasi man ang implementer ug interpreter sa balaod, di ba? Mura bag kuan ba? Mura bag korte ba? Mura bag Pilipinas, kanto ka example lang, mura Pilipinas ba naati balaod. Kaysa may moingon sa tuwa nga nakasupa ka sa balaod, ordinaryong tao dili. Ang korte mo musulti ikaw nakasupa ka sa balaod, ikaw nakasunod ka sa balaod. So maupod karon. Ang 10 Commandments balaod na, ingon ka, wa mi nagsunod, kinsa day ka? Unsa di imong otoridad gam imong wa mi nagsunod? Ikaw bang gitagaan sa sugo aron mi kang wa mi nagsunod? Next question. Wait, wala pa tanong man. Namayayo lang explanation para bang nasuko ka. Wala. Hong pa to. No. Ayaw ko pisangin lang na nasuko ko. Hong pa to. Wa sa kong bokabularyo, basta makikatuban ko. Ay, nata sa scale mo tag-amaw. Basta makikatuban ko, paminaw. Basta nakikatubang kog diskusyon, wala sa kong bokabularyong masuko ko. Ayun, kana ang gusto. Mo dyan ang pinakagusto. O karon sir, sige. Di ba may nabasa man ko sa Biblia, dili ko bulo kung determinio ba to? Kasi basta di ko expert sa nabasa dito. Yung kanang ba inukit sa amo sa tao, mga ribolto, bawal luhuran, bawal mo larawan, sa taas, sa baba, sa ilalim sa tubig, yuta, ana butang. Tapos nabasa na ako dito, si Moses gisugo sa Dios nga maghimog kirubin para i-disenyo nga magatubangay dili para luhuran, dili para apuan. Gipahimo lang didto ka Moses dili para sa tanang tao. Kana lang akong gusto mahibalan nganong naamatay ribolto. Nga ba? Kanang giingon sa balaang kasulatan. Paminawas ako. Kanang giingon sa balaang kasulatan nga ayaw pagbuhat refer na sa mga ribulto sa mga Diyos. Walay labot na ang ribulto sa mga santos. Never nisulti ang Diyos nga ayaw pagbuhat og ribulto sa mga santos. So kanang gingon din nga ayaw pagbuhat og larawan, ayaw pagbuhat og ribulto, refer na sa mga Diyos. Nga naman, Isaias 44:17, giilan ng maong mga butang nga ilang Diyos. Ang Katoliko wa may ribultong giilang Diyos. Mag-ampong Katoliko ang manamo. Paminosa. Tubagon ta ka, paminosa. Sige sir. Dili man moingon ang Katoliko nga amahan namo mipilit ka ng ribulto. Ang among ginasulti kay amahan namo nakas langit, pagdayon ng imong ngalan, umabot ka na maging harian, matuman ang pagbuot ni sa yuta mingon sa langit. So therefore, wala may nagdiyos sa mga ribulto. Number 2. Umingon ka nga, paminosa. Number 2, katong giingon nimo nga about kang Moses, si Moses lang ang gipahimo. Ngano nihimo si Solomon? Gisugo ba si Solomon paghimog ribulto? Wala. Wala gisugo si Solomon nga paghimog ribulto pero naghimo siya daghang mga ribulto gawas atong ribulto ang gipahimo sa kang Moses. Tanawang basahan ko ng 2 Kronikas. Basahan 2 Kronikas. Ang kadagko, paminosa lagi. Para makasabot ka ba? Para makasabot ka. Mo tayo makagngano.
Lisod na po kayo nga tawag anang nangutanakad nga no nya pagkahuman dili ko nimo pa sa pa-explain ako. Okay. Sige. So, karon sa balaang gitawag og kasulatan, bisan si Moises ang gisugo pero dili si Moises ang gibuhat. Kay even ang tawag kining larawan si Kerubin, dili si Moses ang nibuhat kung dili si Bezalel. Nabasa ingon mo na di maka-expert. Si Bezalel ang himo ana. Bisag wa sugo si Bezalel nga magbuhat ka. Karon, si Solomon, ang templo ni Solomon, ang unang templo na ay mga ribulto. Naguba ang unang templo tungod sa gitawag og Babylonian na tawag ining conquest. After naguba, nagtukod na pud og laing templo, nagbuhat na pud sila. Nasuko ba ang Dios? Wala. So buot ipasabot sa common sense nga tawag ining argumento, pag oras ang Dios magpabuhat og usa ka butang basta dili lang or muoy sa kabutang basta dili lang sinayupon pag ila or ilhon nga Dios. Simple na sa mga Katoliko. Dili mo tawag ining masuko ang Dios ngano man tungod kay ang mga Katoliko wa man mag-ilis niya. Wa man sa ilisi nga among Dios. Nagpabilin ang pagtuo sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana nga nay usa ka buok Dios, tulo ka personas, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. So kada mga riboto ang among purpose ana number 1, syempre kay ang simbahang Katolika man good teacher man gud siya. Ginagamit siya as visual aid. Same kang Kristo magtudlo mo gamit og larawan. Ang simbahang Katolika teacher man gud siya. Ingon ni Kristo nga panlakaw mo tudlo sila. So one way of teaching kanang gitawag og na ay mga riboto. Muna ang katakomba kani adto sa 1st, 2nd ug 3rd century na ay mga larawan. Number 2, remembrance. Ang pang San Pablo, Hebrew chapter 13 verse 7, hinumdumi ninyo ang inyong mga pangulo kani adto nga nagwali nagkinabuhi og namatay tungod sa pagtuo. Awata ang ilang pagtuo. Unya usa sa among remembrance kanang paghimo og tawag ilang mga riboto aron mahinumduman namo ang ilang pagkasantos. Pero never na mo ilan nga Dios. Modern. Okay, nag-isira ko. Modern na niya pagsabot di tayo. Okay. Sige, good. Kung tawag ka ng ikaw mo kung dili na mo ang pagsabot, then i-rebat mo. Pero ikaw binagong ganina nga dili ka expert sa Biblia. So therefore wala kay tawag anang katungod sa ko nga mo contest anang butanga. Next question. Okay. Next question. Bakit kay Darwin, sir, nakita ko sa video naglaklak siya kalak. Biblical ba o dili? Actually, sumala pa ni San Pablo, according pa ni San Pablo, kung imong tan-awan, mag-inom kag jutayng bino. Even si Kristo nag-inom, pero wala naghubog. Ang bawal sa Biblia, paminaw. Ang bawal sa Biblia ang paghubog-hubog. 1 Corinto kapitulo 6 bersikulo 9. Muna bawal sa Biblia kay ang paghubog-hubog manggod bisyo na manggod na. Bisyo na manggod na. So, pasabot kung mag-inom ka, so may bawal din na. Ang tanang butang gihimo sa Dios, basta di lang nimo pasubrahan. Ang tanang butang hindi mo sa Dios, no? Bisag ganig make-up. Diba, ang make-up tanaw make-up. Mahimo lang lang ngil at tanawon kung kani imong asawa nga nag-make-up mo sobrahan na. Puro nagihulbot pansyon. Ano ba? Maksipil no. Basta masubrahan, di ba? Ang tanang butang maayo na. Ang di lang maayo kung imo ang pasubrahan. Napayan, sir. Di ba ang bino nga giskutan, sir? Dili man siya bino nga literal nga alak. Asa pa ka nakita bino nga dili alak? Asa mga sir? Mas makahubog na. Mas makahubog ng ubas. Mas makahubog na. Bantayin na. Mas makahubog ang ubas. Tanawan ng mga refined wine. Kanang tawag ng mga grapes wine. Mas makahubog na. Ang mumpo lang, tawag ng grapes wine na 40 proof na. Pero sa to pasupak na ka sa ubas kay sa Biblia nakabutang kay mas nakahubog. Wala ko supak ana ngano man kay ang mga Hudyo every mag-celebrate sila lagi na sila bino o kana nga bino galing sa ubas. Gani sir ako sa gusto na ako may balance sir. Ang ubas dati sir sa Jesus the time sa 33 AD panahon ni Jesus. Ang bino nga ginatawag gikan sa ubas. Wala say halong chemical, puro siya. Sa panahon karon puro chemical na. Muna ako gibasihan nga ang alak sa karon ug alak sa panahon lahi siya sir. Mali ang interpretation. Mali ang imong interpretation. Mali ang imong interpretation. Based sa historical evidence, ang mga Hudyo even until now, pag mag-celebrate sila, ilabi na mga dagkong fiesta nila o ilabi na kanang ilahang biraka matagabi. Remember si Kristo Hudyo even sa ilang pag-celebrate, naagyo na yung wine. Nya kana ka wine makahubog yun na.
Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kayong magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance. According to Genesis, katong sa panahon ni tawag anang ni Abraham, ingon sa paghubog mo. Og ang ilang giinom grapes wine. Wala kung mag-interpret og Biblia sir, dapat naa kay historical background concerning sa text ng imuhang gibasa. Kaya kung wala kay historical background, maghimo-himo kag imo bawal na. 1 Peter chapter 1 verse 20, bawal ang personal opinion and interpretation sa nakasulat. Hindi, ka mama sa Biblia sir, ang hindi nga bawal. Hindi ka lang nagsusuta sa dili ako. Unsang sitas sabi nga ingon nga bawal ang bino? Unsang sitas? Bawal lang sir, bawal. Sir. Unsang sitas sa Biblia kapitulo bersikulo nga bawal ang bino? Wala ko nakikita bawal lang yun, sir. Bawal mag-inom. Hubog. Ang paghubog lagi bawal. Pangiyutan na, ang paghubog bawal na. Kaya di ka kasunod sa langit kung maghubog-hubog ka. 1 Corinto kapitulo 6 versikulo 9. Pero wala na ingon din na nga bawal ang pag-inom kay mismo sa San Pablo. Nag-encourage sa mga to nga mag-inom kag jutang bino. Jutang bino. Okay. Putol-putol imong tingog sir. Katolik na. Sir, putol-putol imong tingog sir. Putol-putol. Putol-putol imong tingog. Putol-putol imong tingog sir, di na ko masabtan. Sige daw. Nawala. Nawala. Sige sir, palihog ko. Sige. Nipilit ka sir, nipilit. Okay, yun. Sir Walex Jo, wala kay lusot mawalagi. Di ito makahubog. Unsa di definition nyo sa wine di ay? Kung unsa definition ang tawag ining definition sa wine kani adto same sa definition sa wine karon. Yung kag tawag sa mga kitag wine di makahubog. Asa ako sing remove kay tawag anang nipilit man siya, nipilit siya. Nipilit ang iyang kuan. Nipilit ang iyang tawag ining usana. Ang definition sa wine kani adto same sa definition sa wine karon. O even ang mga Hudyo karon panahon na, ang mga Hudyo karon panahon na mga sir mga ma'am, pag magsaulog sila sa lambiraka, ang ibutang nila nga bino sa ilang lamesa, uban sa ilang pamilya makahubog. Giingnon ninyo ninyo di makahubog, palusot ra ninyo. Palusot. Ay na, kaol daw kilong din san aw na to kung di baka yes ma'am nina, tinuod na. Kuyaw ang tawag anang grapes kay makahubog na. Ana. Sige. Naputol-putol. Nipilit na ganina. Nipilit na ganina. Sige. Next question. Next question, sir. Putol-putol gud imong tiyong sir. Putol-putol. Di ta ka masabtan. Pangita og laing kuan sir. Pangita og laing tawag ining linya. Lika rin tawag anang area na naakay gitawag og
kanang kusog na signal sir kay pangit kay paminawon. Binambog mabungkag ka sa imong pangutana boy. Why na gani makahubog mo lagi. Pag wine gani, kahubog na. Sa mga kitag tawag ka ng wine nga di makahubog. Fermented wine, mahug siya nga tawag ining Diyos, pero kanang ginainom na din na fermented wine, tinuod yun na nga wine. Wine. Okay, so yun. Pag yung wine gani, makahubog yun na naagyon na alcohol. Sige. Sige sir, next question sir. Sabato last na sorry. Putol-putol yun ka sir. Putol-putol yun imang kwan sir. Putol-putol yun. Putol-putol. Dala. Okay. Sige. Putol-putol? Next. Okay na. Sige sir, next question. Ipabor sa ko ang signal ba? Kusog. Lagi. Sige, next question sir. Sige, next question. Para di masaya itong oras. Kanang ako buotan sir. Kay kung masgutag bahin simbahan, daghan naman simbahan nga na-register sa gobyerno. Unsa-unsa lang mga ngalan nga ng gawas. Ang tinuhuan lain. Pero kung mubalik ta sa siguro na sir, kila lang simple lang Genesis to sa Old Testament to New Testament, bahin sa mga lalaki o babae, di ba? Na siguro sure ako kabalo ka na. Bahin sa akong nakita, gusto lang may maliwanagan ba kay nakakuna ko nabasa sa LGBT LGBT gihatagan daw bas sa papa sa Roma o kung tinuod ba to nga istorya nga para ma-bless bahin po nakita po na ako na si Darwin nga nasa Visayas nga mo ingon nga para ma-bless na may hinay kad maduol dito daw sa Ginoo kamo nga Ginoo sa Dios kamahan nga na ba ana. Ang akong gusto lang mahibalan dito, anong gibless man sa papa sa Roma na pwedeng mag bakla, tumboy nga supak man yun sa Diyos, anong gibless man yun sa papa sa Roma nga founder sa Katoliko. Walay founder ang Katoliko nga papa sa Roma. Kay ang founder sa simbahang Katolika si Kristo. Why pagtulunan ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga miuyon ang simbahang Katolika sa gitawag og homosexuals. Walay pagtulon ang simbahang Katolika ana. Kung naa may giingon nga blessings, di paminusa. Ako samtang nangutana ka ganina naminaw ko. So unta samtang magtubag ko minaw pug ka. Ha? Okay, paminawas ako sa kung gitawag og tubag. Okay. So, walay pagtulunan ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga niuyon siya sa mga homosexuals. Bayot og gitawag og tumboy. Kay naa sa divine revelation 1 Corinthians chapter 6 verse 9, di makasulod sa langit ang nakigilawa sa iyang isig kalalaki ug sa iyang gitawag og isig kababae. Opinion sa Santo Papa nga mag-bless siya. Pero dili na may pagtulunan sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Depende sa iyang gitawag og intensyon, unsa iyang intensyon. Pero ang blessings alang na ni adtong mga tao nga naa sa estado sa grasya. So kung ikaw bisan pagpulo kag kamot sa pari ang nagtandong sa imuha kay blessingan ka, basta wala ka sa grasya, why pulos to nga klase nga blessing. Nga naman kay ang mga sacramentals para namo mga Katoliko, ang mga sacramentals effective lang na kung ang tao nagdawat sa blessing naa sa estado sa grasya. Next question. Ang ako sir, sama sa mong gusto nga ang tao nga makadawat sa grasya kung natanggap sa blessings. Na-bless naman po sila sir nga gibasbasan sila nga pwede sila siyang gitukutan sa papa sa Roma na mahitabo nga babae to babae, lalaki to babae, ngano gihatagan og basbas. Ayo lagi sabta ang doktrina sa Iglesia Katolika base sa imuhang kaugalingong pagsabot. Sa tama pa ng argumento sir, it is a fallacy of argumentum ad verecundium. Dili mo pwede i-interpret ang action o ang gusto sa papa base sa imong kaugalingong opinion.
Mangutan na kagud sa mga Katoliko kung unsay tamang interpretation ana. So, based sa doktrina sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, nag-quote na ganang doktrina gani simbahan Katolika. Based sa doktrina sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, tudlo simbahan Katoliko, bawal sa amoa ang same-sex marriage, even ang same-sex union. O nya ang blessing na ay duha ka gitawag og kanang magsilbi purpose. Nasa gitawag evocative, permanent o non-permanent. Ang non-permanent, tanang tao pwedeng blessingan sa gitawag pari, pero mahimo lang ng effective ang blessing kung ang tao nga giblessingan naa sa estado sa grasya. So, buta na ito, ningon ng Papa, sige, tawag anang mag-bless mo, pero it does not mean nga ni-oyo ng simbahang Katoliko sa same-sex union. No. Kaya nagpabilin ang tudlo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga bawal na o di ka kasulod sa kingharian sa langit. Muna itudlo simbahang Katoliko. Gani sir, mo itudlo pero nganong tingala ko, kanang giblisan taman. Dili mo lagi na kung giingon lagi nimo lagi nga ang tawag ining blessing lagi na lagi permanent ug non-permanent. Ang non-permanent para na sa mga taong makasasala tanan. Pag mag-blessing na ang pari, tanan, ratsada na tanan. Duha ray ka klase blessing, no? Depende na sa mo mga Katoliko. Mo na gid akong giingon nga kay gisulti man as Papa, dokumento man na simbahang Katoliko, di nimo pwede nga ikaw mo interpret, kami ang mo interpret. Kung unsay tamang interpretation na. Nakagets man ko sir, pero nga ako lang wala man problema. Okay, nakagets ko pero nga ako lang nahulog duha ang bless. Pero pagkabalo ko, ang bless pag na-bless ka, ibut ba sabot bless. Tingala ko anong naduha ang bless. Ingon ka nakasabot ka. Nya karon na pud wa di ka kasabot. Nakasabot ko nga nganong giblisan sila. Pero ako lang gusto ba dili. Kadang among implementation blessing mo to kung giingon lagi evoke permanent and non-permanent. Ang permanent mo itong i-consecrate ang mga butang, i-consecrate ang usa ka tawo nga dawat sa tudlo sa Iglesia Katolika. Kanang non-permanent, prasaan ng kotse, prasaan ng gitawag og balay, kana non-permanent blessing na appeal po ng mga tao nga even naa sa estado sa gitawag og sala, muhatag og blessing, di man na pwede nga pilion sa pare, dili pwede. Ang pare muhatag na blessing, for example sa misa. Di man namin mo ng pare, o kadtong mga kuan, panggawas mo, dili. Muhatag sa blessing general, pero kadto nga blessing applicable lamang sa mga Katoliko nga naa sa estado sa grasya. Buti pasabot ana, nagsubay kas kabubuton sa Ginoo, nituman ka sa sugo, ni dawat kag mga sakramento. Kanang pagpuyo-puyo sa isig ka babae, isig ka lalaki, wala man na sila sakramento. So bisan pag bisan pag usa ka milyo ka kamot sa pari i-bless ana, dili na magpulos ngano man tungod kay wala sila sa estado sa grasya. Okay, sige, gets. Very good. Next question. Sunod mo sir. Kasi ang babae pa sir, pagdili na sa part sa same-sex. Pag-survey, kada pangitag linya survey, kaputol-putol gud imong tingog sir. Kaputol-putol imong tingog. Pangitag area sir nga nindot. Putol-putol gud imong tingog. Di kita ka masabtan sir. Putol-putol gud imong tingog. Sige daw. Kana daw, sige daw. Pagitag yung signal, kanang nindot na signal. Sige, murang masabtan tala kagamay. Sige, palihog. Sige, next question. Unta ang tao na makasala man. Wala may tao di makasala sa pahala. Di putol-putol gid sir. Sir, putol-putol. Kita ka masabtan sir, lain kaayo paminawon. Gawas sa kadali sir, gawas niya pagkaman balik og sulod. Same gyapon nga link. Sige daw. Yon. Okay, gi-invite man ako itong pastor is day Sir RJ pero wa pa response. Mo ba? Basta gani taman ras comment section puti. Samtang nagpaabot ha. Pagkatapaw nga color mo lagi.
Wala jud kasabot pagkahina mao lagi gaya pasabton tawana mao lagi sir. Yabag gyud kung kadong bol mao lagi. Di ingo makasala di nimo i-bless mao gyud, mao gyud. Ang blessing man gud para sa tanang tao. Pero mahimo lang na siya effective kung ikaw nga giblessingan naa sa estado sa grasya. Mao man na. Oh, pero may matag official teaching sa simbahang Katoliko no. Dili na official teaching sa simbahang Katoliko. Way tudlo ang Iglesia Katolika Apostolika Romana nga ni uyon ta sa same-sex union or same-sex marriage wala. Og supak na sa depositum fidei. Supak na sa depositum fidei. Indot ni kay tawag ining kuan kining sana kanang taas-taas ang ato ang program. Kung 6 manggod mura magdali-dali ko ba. Sige na pod. Sige na. Okay, sige. Mengat. Kana murag arang. Sige. Go ahead. Last pangutana na ni sir, no? Last pangutana. Sige po. Bayan sa mga babae na lalaki, sir. Usa gipasunod sir sa mga kababayan sa mga lalaki, sir. Nag-iingon man dito sa kasulatan. Bawal masuot ang lalaki musuot og panuot sa mga babae. Ang panuoton sa mga lalaki bawal panuoton sa mga babae. Yeah. Pero nganong mismo sa simbahan, sir, minsan ay naka-short pan, mubo, minsan nakita pang likod, or mga anak, sir, ang gusto mo tana, kana ba, sir, gitudlo ba na sila ha, wala? So, ang buti pasabot, gi-interpret ni mo ang nakasulat based sa present context? Mali. Biblical Mali. sir. Remember nga, ang Biblia, wala nagisulat sa atong panahon, kaya para ihaom mo sa atong panahon. Dili na mao, sir. Ano man kay sa Old Testament, sa panahon nagisulat sir, nakasulat na, sir. Amo na ki. Sa Old Testament wala pa short pan ang mga tao at the time. Wala pa sayal. Literal, sir. Ikaw man nagliteral. Ikaw man ang nagliteral, sir. Ikaw ang nagliteral, dili ako. Mo ba gibalik ta ka? So kung saan no pag-determine kung imo tan-aw na nakasulat kung kana sinuotan mo lalaki babae na. Kay kanang ingon sa Leviticus bawal ang magsulob sa ang lalaki sa sinuotan sa gitawag og pagbababae. Mao na lang gitawag og homosexuals. Dili na literal nga gisuot nato no. Biblical ta sir. Dili ta opinion nato sir. Biblical mo to ba kana? Basta ako nato sir. Remember, remember, bantay ha, remember, dili pwede nga i-interpret ito nakasulat based sa itong kaugalingong opinion. Bawal na. O, dito, gipangutana ta ka, giunsa nyo na pag-interpret na based sa itong kaugalingong konteksto karon. Mali ka. Sir. Mali ka. Dili ni mo pwede i-interpret na base sa itong kaugalingong konteksto karon. Unang Timoteo 2:9. Basaon sana ako sir, paminawon sa nato. Ako basa. Giingon dire, gayon din naman na ang mga babae ay magsigaya na mahinhin na damit na may katimtiman at hinahon, hindi mahalagang hiyas ng buhok o ginto o perlas o damit o mahalaga. Nganong karon sir mga kababayan, naka-arites, naka-eyebrow, naka-makeup, unsa-unsa nang gibutan, nakatato. Pero based dire sir, biblical lang ingon, bawal. Nganong ba? Sige, mutubag ko. Mutubag ko ha. Mutubag ko. Okay. Remember, ang tawag ini pagsimba sa mga babae based sa 1 Timothy, ang pagsimba sa mga babae dapat simple ka, pero angayan atubangan sa Diyos. Dili na to pwede hukman ang mga tao nga nagsimba based sa ilang gipang suot lamang. Kung dili tungod sa ilang simplicity, ilabi na sa grasya, nga ilang nadawat, atubangan sa gitawag ug sa Diyos. Nga naman, kay kung ingon ana ang ato ang tawag anang interpretation, mahulog nga, even kaptong mga makililimos, bawal mo simba. Kay kanang ilang gisuot, musakuan pa, nanaway, magiging nag-make up, kung saan nagkahaptong tawag inong nag-make up. Nga mo na kagihulbot spansyon, kung baga. Second, naapa ba? Naminaw ba ka, sir? Nawa. Secondly, kanang ingon ni San Pablo, sa ilahang gitawag panahon, dapat subject ka sa gitawag og tradisyon na gitudlo sa gitawag mga apostol o gitudlo na sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Mo bitaw karon pero dili lang mi tawag anang tukon, mo bitaw ingon nga ang pagbuhat og maayo og pagbuhat og daotan choice na sa tawo. Ang simbahang Katoliko moingon amo ni atong suoton naara na nimog muuyon kag di ngano man kay kamong simbahang Katolika manggod dili man gud martial law ana ba nga kung tawag anang unsa isultis pastoy la itukon ka na birahon ka dili.
isulti na sa mga Katoliko, isulti na sa gitaw og mga pari nga maonis uto nimo. Pero kung di gyud ka mo tuman, nawa na tayo mahimo basta gisultian na ka. So ingon na may tabo, nawa na pod. Okay, di makabubuton sa Ginoo nga gipangbuhat nila mao lagi. Dili lang ha. Okay, nawa man ang kuan nilang. Na inanawag sa ko ay kadali lang. Okay, sulod ko karon. Paabuta lang ko. Okay. Sige, ato ni balikon. Sige. Nakuha niyo akong tubag, sir? Putol-putol gud imong tingog, sir. Putol-putol imong tingog, sir. Putol-putol. Putol-putol gud imong tingog. Putol-putol. Pangitag tawag anang pangitag ka ng area nga dili ka putol-putol. Sir. Yes, sir. Go ahead. Katong bayan sa pananamit, sir, dito sa Mateo 5:28. Gingon dere, datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumitingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nakakasala na pangulo niya sa kanyang puso. Yeah. Yeah. Putol-putol po di mo tingog, sir. Ita ka masabtan, sir. Sir, ita ka masabtan. Pangitag area, sir. Sige daw. Sir. Sige daw. Kana. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance. Ang question. Sige, sir. Mateo 5:28. Giingon dire, datapwat sinasabi ko sa inyo. Yeah. Nawa. Muna yung tawag alam putol-putol lagi mong linya. Hindi ta ka masabtan eh. Okay, 5:28. Okay, apan karon sultihan no kamo nga bisang 15 mo tan-aw sa kababay uban sa laway nga una-huna nakapanapaw na kaniya sulod sa iyang kasing-kasing. Then unsay problema? Imo nang tawag anang ipasangil sa tudlo sa Iglesia Katolika? Dili oy. Personal man ni, kung sa isa individual man ni nga tawag ining action or act. Naano na sa tao. Kung matanaw kasi mo sa katao nga parehas imo gunahon nga laway, hindi pwede na nagapanapaw ka. Baka may dili man mingon ana. Nawa na pod, nawa. Sige, putol-putol man imong linya ay. Nindot taon ta nga tungon pilit man imuhang kuan mo, pilit ang imuhang unsa na. O pilit. Bantay lang ka mag-short na imong asawa. Buing. Nawa na kung tingog noon. Mao ba Sir John Iyas? Okay, atagi og link silaga. Yan. Sige, papatong tawag ini pasudlon. Mas gwapo din mag-live dia tag alas 9 day kay daghan ni manulod. Sige, ato ning permintihon. Kanang ato ang alas 6 is recorded na. Then pagkatapos ang atong alas 9 is kanang kuan, kanang tawag ining usana kining ingon ani. Sige. Okay. Last question sir, last question. Sige po. Kana pindot na. Putol-putol gihapon sir, putol-putol gihapon. Kana. Sige, kana.
Yan na. Di naman sa Mateo sir nga ingon na katunturan yung gibinisaya nimo. Kung ang babae sir, halimbawa sir, ako ang lalaki, ikaw ang babae. Karon sir kung nagsuot kag piting-piting, sexy, kitang cleavage. Make up. Siyempre, dito sa Mateo 5:28, makakasala ka sa pangalulo niya sa imong panguna tungod kay tungod gumikan sa babae nga ang suotan nila malaswa. Walay lalaki nga dili makahunahuna ana. Pero kung ang babae nagsuot nga normal nga panuton, walay kinsa lalaki makahunahuna ana. Ang unahuna lalaki payo ni bayhana kay nindot manamit dili siya. Kanang bang pasabot kanang proper siya, wala kay pangululo niya ang paghunahuna. Okay, mutubag ko. Kung ang imong hunahuna hugaw, ayaw na og ipasangil sa uban. Kay bisan pagtawag in maghubo na si imong atubangan ng maong gitawag bayhan na kung wala kay intensyon o pangunahuna nga daotan niya di jud ka makasa. Ay way lalaki dili ana sir. Dili sir. Ayaw tawag anang kuan. Kung ang imong pangunahuna ingon ana ka ayaw migiangin. Biblical mismo sir nga nagsulat sir. Ayaw. Wala ba? Mo na kung giingon ba nga ayaw tawag anang ipariha ang imong hunahuna sa uban. Kung ang imong una-una yung anak, tudloin ang imong una-una, nga pagmutan-aw kang babae, di mo hubukan ang babae, kay imuha ng choice, imuha ng tawag ka ng choice, paminosa, sir. Paminosa. Wala kay biblical dito ba, sir? Interpretation eh. St. Matthew chapter 5. Ang sa kuno? O sa gigamit yung mga klaseng interpretation dahil, sir. Ingon makangamali akong interpretation. Unsang klaseng interpretation, biblical interpretation ang gigamit, na kayong makamali ko. Biblical nagtubag sir, ana ang gingon. Asa lagi. Gi-interpret nato ang St. Matthew chapter 5 verse 28. Unsang klaseng tools of interpretation imong gamit kayo na kayong kamali ko akong interpretation. Suko ka sir? Wala ay hong pa na. Sabi, so tiyo ko, unsang klaseng tools of interpretation imong gigamit aron makaingon ka nga mali ang akong interpretation. Ang anong mali sir? Una sir, sa akong interpretation dili ka mudawat. Pag No. Wala ko nangutana sa imuhang Wa ko nangutana sa imong kaugalingong interpretation, kanang tools of interpretation, kanang tools of biblical interpretation. Unsang klaseng tools of interpretation imong gigamit aron makaingon kang mali ko? Biblical sir, ingon sir. Tools of interpretation ba biblical lagi? Naman ay tools of interpretation o unsang klaseng tools of interpretation imong gigamit aron makaingon nga mali ko? Suma sa imong historical sa mana tawag ining cultural sa mana sige daw. Suma sa imong istorya sir nga nasa kung hunahuna nasa tao kung ana ang iyahang panghunahuna ngadto sa babae. Dili na mo akong question sa imo kay hindi man makagmali ko. Paminaw. Nakaingon magtawag anang mali ko unsang klaseng tools of interpretation imong gigamit aron makaingon ka nga mali ang akong interpretation. Hindi ako sa English, sir. So buot ipasabot ay. Gabuot-buot rin kag sabot. Sir, biblical man ako gisunod, sir. Dili man nimo, sir. Wala man ka sa biblical lagi. Pero wala kasabot sa imong gibasa. Diba? Pag sure dra. Nakasabot. Kung nakasabot kasi imong gibasa, unsang klaseng tools of interpretation ang imong gigamit kung nakasabot ka. Naman na siyam. Nanasiyam ka to sa interpretation para makasabot ka sa Biblia. Unsang klaseng tools of interpretation imong gigamit aron makaingon ka nga sayop ko. Sige daw. Yes, sir. Ang sayop sir katong giingon nimo nga naana na sa tao kung ang imong pananaw ana imong tanaw sa tools of interpretation ba? Tools of interpretation ba? Ibisaya sir, Ibisaya kay no. Tools anang kahimanan ba nimo sa pag-interpret nimo sa Biblia ba? Pagsabot nimo sa Biblia ba? Unsay gigamit nimong kahimanan? Unsay gigamit? Ang Biblia man good sir, ang Biblia man good pag magbasa man good ka, ang imong interpretation naa kay guide kung baga unsa nimo pag-interpret. Ako na ako'y guide eh. Ay paminosa. Na ako'y guide eh. Paminosa. Na ako'y guide eh. Ang buto ko pasabot ka ng ways of interpretation. Kung saan ako pag-interpret ang Biblia nga dili ko makasupak ng personal opinion. Ako, di gamit ko tawag ining cultural interpretation, historical interpretation. Ikaw, ano siya gigamit mo? Ano pa rin? Historical set ang interpretation? Ay, wala ka maluan na. Di na pwede, oy.
Mabasa ang Biblia nga wala kay historical context. Ay binuang man ang imo sir. Bawat ang sir, biblical. Biblical. Dili man na. Yes, biblical. O asa mabasa sir? Job chapter 8 verse 8. O basa sir. And Salmo chapter 78 verse 2. Pagibasa ko sir, okay lang sir. Assignment mo na. Ayaw, babasahan na. Ikaw basahan na. Sir, ang pagayod sir sa pag-unawa sa katao sir, kung walay kinakasing-kasing wa kay pagalagad tapos basa-basa lang ka di masabtan. Ano? Kaya ang ato ang pagsabot magalay-lahi. Eh dili po nato pwede sabton nga kung ikaw na po ang masunod, ako wala. So ang buti pasabot basta naalang ka sa tamang kasing-kasing makakasabot ng Biblia. Mao ba na? Dili. Ay, usa magyud natin. Usa magyud tinuod be. Sige, usa magyud. ang pagbasa sa Biblia kundi ang pagbasa sa Biblia kinakasing-kasing before ka mo basa, manalangin ka sa taas samahan. Para siya mo guide nimo pasabton si mo. Unsang sitas na sa Biblia kapitulo bersikulo nga mobasa ka manalangin una ka. Ay, di kalimutan mo po ka sir nga dili ka expert sa Biblia pero nasa Biblia na. Nya nga mo korek-korek makasako nga di man ka expert sa Biblia. Ay, bali to sir katong gingon. Dito ko mo na gini problema nimo. Ang opinion Nitido na ka, yes. Nga naman kay ang pagpili og sala personal na. Paminaw ha? Ang pagpili og sala personal na nga choice. Sir. Layo na kayo. Paminaw sa. Para masabtan ko nimo ba? Ang paghimo og sala choice na sa tawo. Ang tawo mo ay mopili ana. Manaa man siya tawag anang tentasyon o wala, ang tawo ang mopili ana. Karon, St. Matthew chapter 5 verse 28, based sa konteksto nga gisulti sa tuang Ginoong Jesucristo, gitudlo ni Ginoong Jesucristo ang pagpugong sa tao sa pagpakasala. Mabitaw ni ingon siya dinhi, kini nga pagtulo naman sa panapaw, unon ingon bataw siya nga si bisan kinsa nga mutanaw sa usa ka babae uban sa laway nga huna-huna nakapanapaw siya. Buot ipasabot choice nimo na kay hugaw nga una-una alang ni adtong mga bayhana kung laway na gyud ang gihimo niya. Kung laway ang naasim mo huna, nakasala ka. Do kung tanaw kung wala laway imo huna. Sir, buot pasabot sa kontra ka sa aral ni Jesus. Busa ka lang mga kababayan nga dili gipasok sa ingon ana para mata dili makasala kay tao lang ta makasala. No. Ay ayaw lagi iangin. Ay ayaw tawag anang iangin ang tawag anang interpretation nimo sa ubang mga tao nga tawag ining kabalo mo interpret sa balaang kasulatan. Ayaw. Kung hugaw ka og una-una, ayaw iangin ang uban. Kung hugaw ka una-una, kita kag tawag anang babae, nganong man dayo ipiyong nimo ni imong mata? Dili ka matanaw di ay. Mali ba ang mo istorya sa tinuod? Dili. Sabat siya sir. Malaya sa inyo nga unsa inyong gusto buhaton. Dili. Mali ka. Busa sa kay mga aral sir para mutudlo sa paminaw sa ha. Paminaw, balik ko na ko ang tubag ha. Ang paghimo og sala choice na sa tawo. Ang pagmugna og hugaw nga huna-huna choice na sa tao. Kung hugaw na ang imong una-una, ayaw iangin ang tanang tao sa imong una-una. Nga naman, the truth in particular cannot be used as the truth in general. Ayaw ba? Ayaw iangin ba? Ayaw iangin ang bang tao. Kung law ay nang imong una-una, paminaw sa ba? Nawapayo ka humagan nagtubagan ni paminaw. Sige. Sa ganina, nangutana ka, naminaw man ko, ikaw, karon ako mutubag ko, di ka tawag ining maminaw. So, ano pagkasabot? Diba? Paminaw ha. Muna ang gingon nga, ang paghimo og sala choice na sa tao. Karon, kung magunahon na aglaw ay si katao bisan paggibalot na. Kung nagunahon na ka og law ay nakasala ka, nakapanapaw ka. So, wala na nagbase kung unsa iyang gisuot, kung unsa iyang tawag anang porma, naala si mong unahuna, kung law ay jud ka, hugaw jud ka unahuna, ikaw ang nakasala, dili ang laing tao. Ay, sir. Ako na pud sir. Gusto na imong istorya sir. Pero klaro na to. Busa galigingon samahan sir. Nga ang babae manuot og mainhin para hatagan siya proper na panuot. Kay kitang tao sa mga kasala. Tao lang ta.
sumas imong gistorya nga ang tao kung intensyon nimo na una, dili sa ingon na sir. Pag ang tao tayo sir, naay maayo naay butan. Masimpang dautan sir, naay kamaayo sir. Tanang tao sir makasala. Kung imong purpose sir nga gingon nimo nga intensyon sa tao, tinuod na sir, pero na yung tao sir nga dili na intensyon tungod sa temptation, madalas siya sir. Mubusa gali nga ang kababayhan pasuoton og mainhin para ang tao nga maayo dili ma-temptation kaya ang tao dali ra matintal sir. Kung ang buot sa nimo nga ang tao nga gusto niya matintal, ang kasalanan niya sir ay dili sa ana sir. Gumikan sa temptation, nakabuhat og sala. Dili ba ang giingon sa bala ang kasulatan ang sala ni Pedro si Pedro lang ang mubayad? Anong imong pagkasala anong ipahit pa nimo na sa uban? Ay, biblical lang istorya sir. Basahon na to sir. Gusto ka basahin ko? Gali ang balaga sulatan. Sa naman tao ni. Dili to sa naman tao ni. Ang imong pagkamakasasala, kanang imong pagkahugaw sa imong una-una, kanang imong pagkauwagon kung uwagon ka, ayaw na ipahit sa uban. Bisan pag nagbalot na ang tao, paminaw. Bisan pag nagbalot na ang tao, og tawag anang suot, gibalutan na, og naadjog kay pagkawagon, magwagon ka yun. Sipyat ka sir, sipyat juga sir. Sige, sa may sipyat na ko, be. Sige daw, kaya wala ba kakatubag sa ko ganinag, gipangutanat na kanto sa interpretation. Ang tao sir, imo dyan gipalabaw sir po ang tao uwagon jod, diha ka na sipyat sir. Si Jesus nga sir, gibadlong niya mga tao nga ingon ana nga panuton, gipasuod gyud manhin para unsang sitas. Ang tao makita nga ingon ana nga suoton, ato kasi badlong. No. Unsang sitas. Unsang sitas nga nagpunti sa suot. Unsang sitas na. Sige sir. Sige daw. Unsang sitas? Isa. Tubagan ko. Unsang sitas kapitulo bersikulo nga particular si Kristo sinuotan. Ay, sir. Unang Timoteo 2:9, sir. Basa, sir. San Pablo man na si Kristo matong istoryahan. Unyo San Pablo. Sir. Si Kristo ta. Ang tanan ayaw sagdagan. Ayaw sagdagan. Ay sa ihiktan ta ka. Ang atong istorya kanina about si Kristo. Ay unya to San Pablo. Dili sa ko kang Kristo. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga tawag anang particular si Kristo sinuotan sa babae. Sitas. Okay, sir. Unang Juan 2:16. San Juan man na si Kristo ba? Hindi naghatag ba? Hindi naghatag. Sige daw. Sir. Jeremias 17:10. Si Kristo ba? Kristo? Ang atong istoryahan din ni si Kristo. Ikot gani nimo ang San Mateo, ingon man ka si Kristo gani gitudlo ganing Kristo, dito ka Kristo, gitudlo Kristo. Unsang sitas? Sir. Akong pangutana sir. Tanan bang gitudlo ni Pablo ni ayaw sa lagi ba? Di ayaw sa Pablo. Di ba sa paminaw. Ayaw sa ugdan ato San Pablo kang propeta Jeremias. Ang imong gisulti gani na dili parang dugay, ayaw usaba. Ingon ka gitudlo ni Kristo. Ingon di ba ingon mo hina? Gitudlo ni Kristo, unsang sitas? Unsang sitas? Gitudlo ni Kristo. Gitudlo ni Kristo, sir. Sitas. Gitudlo ni Kristo. Sitas. Gitudlo ni Kristo. Sitas. Basta Juan Sa putol-putol yung mundo mo, putol-putol. Unang Timoteo 2:6. San Pablo may sultian na. Sa Kristo ba? Sa Kristo. O pa kunong kutan na San Pablo. Sir. Asa to pa sir, ang tanan na istorya sir nga maayo sir, gikan sa tao lang sir, o gikan sa Dios. Ayaw, dili man issue na to, issue na kag maayog dili. Ang imong gusto ganina, si Kristo ang nanudlo. Onya na record ang pulo ni Kristo sa upat ebanghilista. Paminaw. Sa upat ebanghilista. Unsang sitas. O sige, unsang sitas sa Biblia nga si Kristo sugo. Sige dibi. Basta sa Mateo sir, sa pinaka last chapter sir, gingon sir, panlakaw ka mo, itunglo akong ebanghelyo, akong istorya. Asa tagagikan ang tanang istorya sir? Diba, ebanghelyo man to, dili man to refer sa pasutan. Sa man taong ka. Ayaw lagi dungag-dungagi lagi. Ano na to sir? Ayaw lagi dungag-dungagi ba? Dungag-dungagan, ayaw lagi dungag-dungagi lagi. Dungag-dungagan na po na nimo ba? Ayaw lagi dungagi lagi. Ayaw ba? Ayaw lagi. Walay dungag sir. Kung dili ka makahatag karon og sitas kay namulong si Kristo mahitungod sa sinuotan sa babae, nagdugang-dugang ka gyud. Dili na dugang sir.
Dili ba ay lagi ko tagaig kuan lagi. Ayaw ko tagaig tawag ka ng opinion nimo ba? Lagi gikan lang ka sa Biblia. O sige. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga si Kristo nanudlo nga particular sa sinuotan sa babae. Sitas. Tukan na lang gugwa. Mateo 5:28. Sige daw, tanaw na to. Basahon na to, be. Tanaw na to ha, 28. Mateo 5:28. Nag-ingon siya diri ha nga particular sinuotan sa babae ha. Sige daw, tanaw na to, be 28. Apan karon sultihan do kamo nga bisan 15 mo tan-aw sa usa ka babae uban sa laway nga nahuna nakapanapaw na kini kaniya sulod sing kasing-kasing. Wa may sinuotan diri. Basta naunsa naman taon ka ayaw lagi. Ayaw sige dito ako si Kristo pa man akong pangutana. Si Kristo pa ba? Si Kristo pa man akong pangutana, amigo. Si Kristo pa man akong pangutana. O pa man ko nangutana San Pablo. Unsa naman taon? Ayaw i-wielding ba? I-wielding man yung sitas. Sir, tanan istorya sa Biblia, sir. Gikan sa Dios na, sir. Dili na kaugling yung tao nagaistorya, sir. Unsang sita sa Biblia? Abe, unsa na pud nang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga ang Biblia gikan sa Dios bisig sitas. Unang Korinto 2:9. Sir. Unang Korinto 2:9 nga ang Biblia gikan sa Dios? Ay. Asa din ang gikan, sir? Pulong man sa Dios na nakasulat, sir. Sitas. Asa din? Basta sa Biblia. Sitas. Nasa Biblia na. Unsa kang sitas gani? Basta sa Mateo, sir. Dili ka makahapon sitas na magkakapugka. Nagdugang-dugang na pugka. Sige daw, sitas. Sundan taga na imo mabasa. Sige, be. Kung tawag ka ng wala ka nagdugang-dugang, ihatag karon ang sitas, kapitulo bersikulo nga namulong ang Biblia nga ang Biblia gikan sa Dios. Sige, be. Sitas. Ang istorya sa Dios gisulat sa Biblia. Ang tanan sa Biblia gikan sa Dios. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga ang tanang gisulat sa Dios gisulat sa Biblia. Ay kana mong gusto mangitaon, sir? Kana. Ay, kung ako po kay mangutana sa inyong hagikan, wala man sa Biblia. Ay sa spiritual. Nangutana ko kunin mo karon. Imuha man ang ipamulong. Gusto mo gyud mo nakasulat sa Biblia. Sige, be. Unsang sitas na, be, nga ang tawag anang pulong sa Dios gisulat sa Biblia. Sige daw. Una bay mabasa. Seryoso ka kung ang sulat sa Biblia o dili sa Dios tanan? Wa man pug konsulti nga din na sa Dios. Ikaw ang gipangutana karon. Kay ikaw man ang nag-claim nga ang Biblia gisulatan sa pulong sa Dios o unsang sitas na. Ang pulong, sir, wala pa na ang Biblia, sir. Gisulat ta dito sa mga panit sa mga kahoy, giukit, tapos giusa lang sa Biblia, sir. Ang ako unsang sitas sa Biblia kapitulo bersikulo. Nangita og sitas ba? Unsang sitas sa Biblia kapitulo bersikulo nga tawag ini ang pulong sa Dios gisulat sa Biblia. Sitas. Ako kanang imong gipagsultiwan as Biblia. Ay, seryoso? Seryoso? Wala? Sige. Sige. Ikay mo utana. Ako ikaw. Miyong ko si mo ang Biblia nakasulat sa pulong sa Dios dili gikan sa Dios. Sige. Sige, kung ikaw ako, sige. Sadaw. Di, kami nituo mi nga ang Biblia pulong sa Dios sa gitudlo sa simbahan Katolikong gitukod Kristo. Usay gitudlo sa pulong sa si Jesus Kristo sulat dili kay mingo simbahan nga nagatudlo. Dili. Kisa man lagi patudlo di ay. Kisa man lagi patudlo ang iyang simbahan. Wala ka baluan na. Sa simbahan tao. Unsay simbahan tao noy? Ang nakasulat sa Biblia, sir. Dili para sa simbahan, para sa tanan tao na nga maminaw. Dili kay simbahan ang punto legal diha. Kay kung naa kay mabasa nga sa simbahan na, admitahon nimong iya kasyawa. O sige, basa ako para sa simbahan lang ng biblikal. So kung tawag ini ko na kay mabasa, admitahon nimong iya kasyawa. Basahan ako ha. Sige daw. Ang Biblia para sa simbahan. Sige daw. Biblia para sa simbahan lang. Wala maging unong apos gawas. Unsa man ka oy? Sige, para sa simbahan lang. Basahan ako para sigurado. Para sa simbahan lang. Basahan ko nimo ha. Basahan ko nimo ha. Niya 3:15. Basahan ako. 3:15 niya. Para sa simbahan. Basahan ako ha.
Paminaw, paminaw. Para sa simbahan. Ang gigamit na kong termino para sa simbahan. Oh, Yung ka para sa tao. No. Yan. Basahan ako ha. Pag meron ka para sa simbahan, Apan kung malangan ako, paminaw. Yes, sige. Basta, ako man ako basa, ang kuno nimo nga, iya kasyawa. Oh, sige. Sige. Apan kung malangan ako, kining sulata mo ay magtudlo kanimo, kung unsaon nato pag kinabuhi diha sa panimalay sa Dios nga mao ang simbahan sa buhi nga Dios, ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Disgrasya. Katawa man ka. Seryoso ka. Ako na lang. Nakabasa na ko. Nakabasa na ko. 1 Timothy chapter 3 verse 15. Nakabasa na ko. Ang kuno na nimo karon nga kanang imong pundok iya siyawa. Ang pulong para sa simbahan lang dati. Umana. Nabasa na ako imong sa tablo. Kining sulata mo ay magtudlo kanimo kung unsaon pag kinabuhi dias panimalay sa Dios nga mao ang simbahan sa buhi nga Dios. Tagilid. Ako Kasi tagilid. Seryoso tagilid ka. Seryoso? Ang Nabasa na ko, wala. para sa simbahan, dili para sa tao. Nabasa na ko wala. Tagilid. Ay isa. Nabasa ba nako wala? Nabasa ni mo sa pero tagilid. Tagilid. Abitito. Kisa may tagilid kato nakabasa o wala nakabasa? Ay kato nakabasa. Kaya ang punto legal nimo, ang simbahan, ang biblikal para sa simbahan lang. Siguro ni. Ay pasensya na, dili ko pala inom, sir. Dili man ko Diba? Ano pala argumento ba? Ako na ingon nga pala inom ka. Ako ang giingon ba ka hubog man siguro ni but pasabot, wa ka sa tarong nga interpretasyon. Nakabasa na gani ko. Ang atong sabot pag makabasa ko ang kuno nimo nga iya kasyawa. Nakabasa man ko. Og ikaw ba kay mismo nag-ingon nga nakabasa ko. So ang buti pasabot naghulat to karon ano sa kamo angkon nga iya kasyawa. Giang ko na nako, sir. Tinulag ang Yun! Salamat! Pero dili ko mo dawat nga ang Biblia para sa simbahan. Okay na. Angko naman din nga niya siyawan sa mga istoryahan wala nato. kwenta ang nasa simbahan para simbahan lang ng Biblia. Unsa pa may ato ang tawagan ng istoryahan ani nga ni angkon ka naman din nga iya kasyawa. Okay na, thank you. Kung yawa ako na ako sungay, Ato na ning humanon, ikaw ra ang yawa nga di pa makitang sungay. Laban na ka, sir. Sige. Last words na lang, last words. Dagan sa wala sir, 1% na lang ko. Dagan salamat sa imuhang pag-istorya. Salamat po sa sulod. Masin sipyat. Okay lang. Gidawat na ko imong ingon nga ang Biblia para sa simbahan tapos ako iya sa yawa. Ikaw nag-ingon na. Di ba? Ikaw na din. Yang ko na nimo na unsa mong kaoy upog. Yang ko din ako, sir. Kasi ikaw man nag-ingon nga ang kuno nimo iya ako sa yawa. Ikaw nag-ingon, dili ako. Yang ko nako. Ikaw nag-ingon. Baliktad mo gyud nimo ayan. Mayong gabi sa inyo. Tawag ini kuan madigid ni. Adigid ni kuan madigid ni. Kay 1%. Iligid ni iya sa Dios ba kay mamaliktad pag yun kay ang ko lagi ni iya siya i-appeal pag yun niya. Paminaw sa. Nalang. Paminaw sa. Ay, nalang. Ay. Humana atong sabot. Ni angkon ka na. Diba, ni angkon ka na nga. Hindi ka na seryoso nga pag-istorya. Kini man gud din sa programa. Pag oras man gud nga nangayo ka sa kuag basihan. Na ako'y kondisyon nga gihatag. Normal gyud usapang lalaki ba? Usapang lalaki. Nahug na hinuon nga ang sayop ang naka-provide og ebidensya niya ikaw ang tama nga wa ka provide bisag usa ka tawag ini panid sa ebidensya. Binuang na. Binuang na. Ako na ganang gibasa. Pagkahuman mo kuan pa jud ka. Ayaw na kog tawagan ng kuan na. Ayaw na kog tawagan na kung sa kuan pa ba kung masulod nimo sa bulos sa imong mga kauban. Ayaw ko isulod kay dako ra pud kayo kung imo kong isulod. Nawa napilit na pud. So mao na nga bisag kung saon di limang kag angko na sang iya siya. Ang sabi Sir Carlo. Bebe. Ni kuan nga sa 1% na siya. Ha? Yang ko lagi sir, yang ko siya. Di man gud kay ang liman ka
ingon siya doon sa eksperto sa Biblia niya, ingon siya nga, mali ka. Gipangayuan nato tawag anang tamang interpretation di pud siya kahatag. So makita na to bang murag sa baginaso nung una ning mga tawanan ni. Nindot na kit doon nagka-oras ang atong diskusyon no.